Alam niyo bang sa Islam ay maaaring mabugbog ang asawang babae ng kanyang asawang lalaki dahil lamang sa kadahilanan na yung lalaki ay gustong makipag-sex sa kanyang katulong? So, kung gusto niyo malaman, let's find out. Sa Islam, mayroong isang kakaibang paniniwala na kapag ang babae ay pinasuso kayong dalawa ng lalaki, or ibig sabihin pinasuso kayong dalawa ng isang babae lang, isang tao lang yung nagpasuso sa inyo, kayong dalawa ay magkapatid. Ito yung tinatawag na kinship by suckling. Yan yung katuruan ni Muhammad. Kahit hindi kayo biologically magkapatid, pero sumuso kayo sa iisang suso ng 5 times, kayo ay magkapatid. So, may isang tagpubo sa kanilang kasaysayan, sa hadith, no? Sa Sahih al-Bukhari 5104, Book 67 Hadith 42. Ganito pang nangyari. Narrated Uqba bin Harith. Si Uqba po yung nagsasalita nito. No, sabi niya, I married a woman and then a black lady came to us and said, I have suckled you both, you and your wife. Ibig sabihin, nagpakasal itong si Uqba sa isang babae, pero may isang black lady na sabi niya, pinasuso ko kayong dalawa. Ibig sabihin, yung intensyon ng babae na yun is upang sabihan na magkapatid kayo dapat. Di ba? Ganon yun. So si Uqba, ayaw niyang maniwala. Kaya ito yung ginawa niya. So I came to the prophet and said, I married so and so, and then a black lady came to us and said to me, I have suckled both of you, but I think she is a liar. Sabi ni Uqba kay Muhammad na nagpakasal ako pero mayroong isang babae, sabi pinasuso niya raw kaming dalawa. No? Ako at ang aking asawa, ibig sabihin magkapatid na sila. Kumonsulta siya kay Muhammad. Then ang kasunod, the prophet turned his face away from me and I moved to face his face and said, she is a liar. Ayaw talaga ni Uqba maniwala, no? Kaya ibig sabihin, gusto talagang patunayan ni Uqba na hindi sila magkapatid ng kanyang asawa dahil lang sa pagsuso sa isang babae, yung black lady na yon. Pero sabi ni Muhammad dito, the prophet said, how can you keep her as your wife when that lady has said that she has suckled both of you? So abandon or divorce her. Ano? Yung asawa niya abandon or i-divorce daw ni Uqba yung kanyang asawa. Dahil supposedly magkapatid sila dahil sa tinatawag na kinship by suckling ng relihiyong Islam. So merong isang tagpo na naman na ang isang lalaki, gaya ng nasabi ko kanina, ay ginagalaw niya sexually, no? Sexual exploitation yung ginagawa niya sa kanyang katulong na dalaga. At ang asawa niyang babae ay gumawa ng paraan upang mapigilan ito gamit ang paraang kinship by suckling. Ibig sabihin, naisip ng babae na upang mapigilan yung kanyang asawa na galawin yung kanyang katulong na babae, ay pasusuhin niya yung kanyang katulong para magiging anak na nila yon. Kasi nasuso sa kanya at hindi na maaaring galawin ng kanyang asawa. Tingnan po natin, ito po yung nakasulat sa Muwatta Malik, Book 30, Hadith 14. Ganito po yung nangyari. Yahya related to me from Malik that Abdullah ibn Dinar said, a man came to Abdullah ibn Umar, merong isang lalaking napunta kay Umar, when I was with him at the place where judgment were given and asked him about the suckling of an older person. Merong lalaki na nagpunta kay Umar, at doon talaga ito sa right place, no, kung saan yung judgment ay doon ginagawa. Then tuloy natin, Abdullah ibn Umar replied, a man came to Umar ibn al-Khattab and said, I have a slave girl. Sabi ng lalaki na yun, meron akong isang katulong na babae and I used to have intercourse with her. Ibig sabihin, nakikipagtalik siya sa kanyang alipin. My wife went to her and suckled her. Ibig sabihin, pinuntahan ng asawa niya, pinasuso yung kanilang alipin na dalaga na to kasi nakikipag-sex na nga Tapos ang solusyon kasi doon yung kinship by suckling. Gusto ng asawa, ang asawa niyang babae, gusto niya pasusuhin ko na lang tong katulong para maging anak ko na to at hindi na to galawin ng aking asawang lalaki. So sabi dito, when I went to my girl, my wife told me to watch out. Pinigilan siya, watch out. Ang dahilan, because she had suckled her. Ibig sabihin, wag mong gawin yan kasi pinasuso ko yan. Ibig sabihin, anak na natin yan ngayon. Yun yung point doon. Umar told him to beat his wife. Ibig sabihin, bugbugin mo yung asawa mo. And to go to his slave girl because kinship by suckling was only by the suckling of the young. Teka, para lang daw yun sa mga young or mga baby pa lang or mga maliliit pang bata. Hindi na daw pwede doon sa slave girl niya, hindi na daw yun epektibo. Teka, sandali. Totoo ba at consistent ba ang kwento na ito? Or baka naman, dito lang to dahil yung lalaki gusto talagang makipagtalik doon sa kanyang slave na babae. So makikita natin, pinabugbog ang asawang babae at pinagpatuloy pa rin yung pakikipag-intercourse sa katulong nilang dalaga dahil daw ang kinship by suckling ay para lang daw sa mga bata. Ngunit totoo nga ba ito? Tunghayan natin ang isang pang tagpo, kaugnay pa rin dito. So sa kanilang hadith, Sahih Muslim 1453, Book 17, Hadith 33, ito po yung nakasulat. Aisha, Allah be pleased with her, reported that Salah bin Suhail came to Allah's messenger, may peace and blessing be upon him, and said, ito si Aisha yung narrator dito, tapos ang kwento ay tungkol kay Salah bin Suhail. Si Salah isang babae, no? So sabi dito, messenger of Allah, ito yung sabi ni Salah,
Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudayfa. Si Abu Hudayfa ay asawa ang lalaki or yung husband ni Salah. Signs of disgust, may disgust. Hindi magandang si Abu Hudayfa on entering of Salim. Si Salim po ay isang lalaking binata, a grown man, na katulong nila sa bahay. Sabi dito, who is an ally. Ally po nila dito is, katulong po nila ito si Salim, at pumapasok siya sa bahay na ni Abu Hudayfa at ni Salah dahil katulong siya. Ngayon, minsan may mga tagpo na nakikita ni Salim si Salah na isang babae na minsan walang saplot, uncovered. Itong si Abu Hudayfa, medyo nagsiselos, parang hindi niya gusto yung nakikita niya. Kaya humanap sila ngayon ng solusyon. Paano ba ito? Disgusted na si Abu Hudayfa, kaya nagpunta si Salah kay Muhammad. So, ang nangyari dito, tuloy natin, entering of Salim who is into our house, whereupon Allah's messenger said, ang sagot dito ni Muhammad, suckle him. Ibig sabihin, pasusuhin mo siya, si Salim. Ang tugon naman ng babae, she said, how can I suckle him as he is a grown man? Sabi niya, binata na, pasusuhin ko ba? Allah's messenger smiled and said, I already know that he is a young man. Amr has made his addition in his narration that he participated in the battle of Badr, and in the narration of Ibn Omar, the words are Allah's messenger laughed. Kita mo po, si Salim pala is nakipaglaban na kasama na nga sa battle of Badr, no? Pero ang solusyon ni Muhammad, para daw hindi na daw mainis si Abu Hudayfa, pasusuhin daw yun ng kanyang asawa. Kita nyo na po, kanina yung slave girl, yung babae ang naabuso na sexual exploit, ayos lang. Kasi daw yung kinship by suckling, pwede lang daw yun sa mga banda. Pero dito, lalaki. Si Abu Hudayfa, yung babae dito, lugi pa rin Kasi pasusuhin daw yung nakipaglaban na nga Diba? Grown man na nga Kaya nakakalungkot, no, sa Islam, pwedeng mabugbog yung asawang babae dahil lang pipigilan niya na makagawa ng mali yung kanyang asawang lalaki. Nakakalungkot na yung mga babae sa Islam, ang turing ay sexual object lang. That's the thing. That's the reason why hindi tayo titigil ng basta na lang. Just see, kung magmumuslim ka, kung isa kang babae, expect na hindi ka magiging prinsesa sa Islam.